Sa harap ng kumikislap na ilaw ng Mutya de Silangan, pumasok si Marahuyo Mara Solana, reyna ng social media, milyon ng followers, at akala niya, hawak niya ang mundo. Pero sa isang iglap, may matanda lang na nakasimpleng damit ang nadaanan niya. At dahil sa yabang, nilait niya ito. Hanggang sa natumba ang matanda sa sahig, habang nagtitinginan ang lahat. At doon pumasok ang lalaking pakakasalan niya, si Bantay Lagdameo. Tumigil ang buong tindahan nang marinig ang boses niya. "Ma, okay ka lang?" Nanlamig si Mara. "Ma?" Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng hinamak niya, nanay ng fiancé niya. Pero ang mas nakakatakot, may isang taong nakangiti sa gilid, si Sidapa Silangan. At hawak na pala niya ang video na kayang pumatay sa karir ni Mara sa isang pindot. At nang pumutok ang clip online, hindi lang pangalan ni Mara ang gumuho, pati ang kasal, ang pera, at ang buong pagkatao niyang binuo sa likes. Pero bakit parang planado ang lahat? At ano ang sikreto sa nakaraan ni Mara na dahilan kung bakit siya naging ganito kalupit? Makinig hanggang dulo dahil ang pagbagsak niya, simula pa lang ng mas mabigat na katotohanan. Kumislap ang malaking diamante sa daliri ni Marahuyo Mara Solana habang itinatapat niya ang kanyang telepono sa perpektong anggulo. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, habang dahan-dahang gumagapang ang trapiko sa kahabaan ng Ciudad de Oro, ang mundo niya ay perpekto. Isang live video ang nagsimula. "Hello my loves, kumusta ang araw ninyo?" Bati niya. Ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig. Agad na umulan ng mga puso at positibong komento sa kanyang screen. "Sana all, Queen Mara, you're glowing." Anong sikreto? Ngumiti si Mara, isang ngiting pinraktis ng libu-libong beses sa harap ng salamin. Ang sikreto? Happiness of course, and love. Kinindatan niya ang camera. "Papunta ako ngayon sa Mutya de Silangan to pick up something special. A little gift from B." Hindi na niya kailangang sabihin ang buong pangalan. Alam ng kanyang milyon-milyong tagasunod kung sino si B. Si Bantay Lagdameo, ang isa sa mga pinakagwapong bilyonaryo sa bansa, ang kanyang mapapangasawa. "I have to go, my loves. I'll show you the ring later." Mwah! Tinapos niya ang live video at bumuga ng hangin. Sandali siyang napapikit. Ang ngiti ay unti-unting naglaho sa kanyang muka. Ang pagod ay nagsimulang gumuhit. Ngunit nang huminto ang sasakyan sa tapat ng naglalakihang pinto ng Mutya de Silangan, muli niyang isinuot ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang reyna. Pumasok siya sa loob at ang lamig ng aircon kasama ang halimuyak ng mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Agad siyang nilapitan ng isang sales lady. Nakangiti, ngunit may bahid ng kaba. "Good afternoon, Ma'am Mara. Welcome back po." "Asan na yung pinare-reserve ko?" tanong ni Mara. Hindi man lang ito tinitingnan sa mata. Ang kanyang atensyon ay nasa mga kumikinang na alahas sa loob ng mga estanteng salamin. "This way po, ma'am." Dinala siya sa isang pribadong silid. Inilabas ng sales lady ang isang kahong pelus. Sa loob nito ay isang singsing na may esmeraldang sinlaki ng kanyang hinlalaki, napapalibutan ng maliliit na diamante. Ito ang engagement ring. Ngunit hindi ito ang sadya niya ngayon. "Hindi yan," sabi niya ng may pagkainis. "Ang ipinapakuha ko ay yung wedding bands, yung custom-made." Sabi ni Bantay, "Ready na daw ngayon." "Pasensya na po, ma'am. I-check ko lang po," sabi ng sales lady, halatang nataranta. Habang naghihintay, lumabas si Mara sa silid at naglakad-lakad. Tinitingnan niya ang mga hikaw, mga kwintas. Para sa kanya, ang mga ito ay hindi lang palamuti. Ang mga ito ay simbolo ng kapangyarihan, simbolo ng kanyang tagumpay. Habang abala siya sa pagtingin, isang anino ang dumaan sa kanyang gilid. Isang matandang babae, nakasuot ng simpleng duster na kupas na, at mga tsinelas na halatang luma na. May dala itong bayong. Nagulat si Mara.
Paanong nakapasok ang isang tulad nito sa lugar na para lamang sa mga elitista? Hindi niya sinasadyang masagi ng matanda ang kanyang braso. Isang bahagyang dampi lamang, ngunit para kay Mara, para siyang nahawakan ng dumi. Ano ba? Sigaw niya, sapat na para mapalingon ng ilang empleyado. Napaurong ang matanda. Gulat na gulat sa kanyang reaksyon. Papasensya na, Ineng, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadya. Tiningnan ni Mara ang matanda mula ulo hanggang paa na may sukdulang pandidiri. Hindi mo sinasadya. Hindi mo ba alam kung nasaan ka? This is a high-end jewelry store, not a public market. Baka mamaya kung ano pang madikit sa damit ko mula sa'yo. Hija, paumanhin. Don't call me Hija. Lalong tumaas ang boses ni Mara. Hindi kita kaano-ano. Hindi ito lugar para sa mga pulubi na tulad mo. Umalis ka dito. Sa sobrang galit at pagkasuklam, itinulak ni Mara ang matanda. Hindi ito malakas, ngunit sapat na para mawalan ng balanse ang babae at bumagsak sa makintab na sahig. Kumalat ang laman ng kanyang bayong isang supot ng bigas, ilang gulay. Natahimik ang buong paligid. Ang mga empleyado ay natigilan. Hindi alam ang gagawin. Nakatayo si Mara. Taas noo, ang dibdib ay tumataas baba sa galit. Para sa kanya, tama lang ang ginawa niya. Tinuruan niya ng leksyon ng isang taong hindi alam ang kanyang lugar. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng Mutya de Silangan. Pumasok ang isang matipunong lalaki, nakangiti ng malapad. Si Bantay. Love, tawag nito. Ngunit ang kanyang nangiti ay agad na naglaho nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Nakita niya ang kanyang minamahal na nakatayo at sa sahig, ang isang matandang babaeng pinipilit bumangon. Mabilis siyang tumakbo, hindi papunta kay Mara, kundi papunta sa matanda. Inalalayan niya itong tumayo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Maanong nangyari sa'yo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pagmamahal at respeto. Ang salitang ma ay tumama kay Mara na parang isang malakas na sampal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang dugo sa kanyang mukha ay tila biglang naubos. Ang mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang matandang babae, ang pulubi, ay ang ina ng lalaking pakakasalan niya. Sa kabilang dulo ng tindahan, sa likod ng isang estante, isang telepono ang nakatutok sa kanya. Naka-record. Ang pulang ilaw nito ay tila isang matang humuhusga. Kinukunan ang bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Ang eksaktong sandali kung kailan ang perpektong mundo ni Marahuyo Solana ay nagsimulang mabasag. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Marahuyo. Ang bawat salita ni Bantay, "Ma, anong nangyari sa'yo?" ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Ang mga mata ng lahat ng empleyado ay nakatutok sa kanya. Hindi na may paghanga, kundi may paghusga at pagkasuklam. Ang reyna ay hubad sa harap ng kanyang mga alagad. Dahan-dahang tumayo ang matandang babae, si Ginhawa. Sa tulong ng kanyang anak, tiningnan siya nito at sa mga mata nito, wala siyang nakitang galit. Ang nakita niya ay awa at iyon ang mas lalong nagpaguho sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang makita ang galit kaysa sa awa. Lumingon si Bantay sa kanya. Ang pagmamahal na laging nakaguhit sa mukha nito tuwing sila'y magkikita ay ganap na nawala. Ang pumalit dito ay isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita mula rito. Isang malalim, nakakapanlupaypay na pagkadismaya. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Hindi na kailangan. Ang pananahimik nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Kinuha ni Bantay ang bayong ng kanyang ina, pinulot ang mga gulay na nagkalat, at marahang inakay ito palabas ng pinto. Ni hindi man lang ito lumingon pabalik. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng katahimikan at ng mga matang mapanghusga. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon, tila isang estatwang nabasag.
Ang unang nakapagpabalik sa kanya sa realidad ay ang sales lady na lumapit ng may panginginig. "Ma'am Mara, okay lang po ba kayo?" Hindi niya ito sinagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Narinig niya ang mga bulungan sa kanyang likuran, ngunit wala na siyang pakialam. Ang tanging gusto niya ay makatakas. Pagpasok sa kanyang sasakyan, isinara niya ang pinto ng malakas. Doon, sa kaligtasan ng tinted na mga bintana, nagsimulang bumagsak ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng pagsisisi. Ito ay luha ng galit at pagkapahiya. Bakit? Bakit sa lahat ng lugar? Sa lahat ng pagkakataon, bakit kailangang magbihis ng ganoon? Ang ina ng isang bilyonaryo, sinubukan niyang tawagan si Bantay. 1 beses, 2, 3. Lahat ay dumidiretso sa voicemail. "It's a misunderstanding, B," sabi niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili. "I can fix this. Magpapaliwanag ako." Pagdating niya sa kanyang penthouse, ang kanyang santuaryo, ang kanyang palasyo sa Alapaap, nadama niya ang kakaibang lamig. Ang lugar na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan ay tila isang malaking hawla ngayon. Itinapon niya ang kanyang bag sa sofa at muling kinuha ang telepono. Habang iadial na sana niyang muli ang numero ni Bantay, biglang umilaw ang screen. Tumatawag ang kanyang manager na si Letty. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Letty, now is not a good time." "Mara, nasaan ka? Nakita mo na ba?" Sigaw ni Letty mula sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagkataranta. "Ang alin? Anong pinagsasabi mo?" "Ang video, Mara. Ang video. Trending ka. #1 sa lahat ng social media platform. Buksan mo ang telepono mo." Nanlamig ang mga kamay ni Mara at nagsimulang manginig. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tawag. May kung anong takot na gumapang sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, sumabog ang telepono niya. Sunod-sunod na notifikasyon mula sa Instagram, Facebook, Twitter. Binuksan niya ang kanyang Instagram. Ang huli niyang post, ang larawan nila ni Bantay, ay dati puno ng mga komento ng paghanga. Ngayon, napalitan ito ng libu-libong komento ng galit. "Cancel Marahuyo Solana. Walang puso. Akala mo kung sinong Reyna. #protect Lola from Mara." Pagkatapos ay nakita niya ito. Isang repost mula sa isang sikat na gossip blog. Isang video, kuha mula sa isang tila tagong anggulo. Ang pamagat, "Mara Solana, inihamak at itinulak ang isang kawawang matanda." Pinanood niya ang video. Ang kanyang sarili na may mukhang puno ng pagmamataas. Ang kanyang boses, matalas at malupit. Ang eksaktong sandali nang itulak niya si ginhawa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pagdating ni Bantay. Malinaw na malinaw ang lahat. Ang kanyang perpektong imahe na iningatan at binuo niya sa loob ng maraming taon ay winasak sa loob lamang ng 1 minutong video. Nagsulputan ng mga mimi, ang mukha niya ay inilagay sa katawan ng mga kontrabida sa pelikula. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng salitang masama. Nabitawan niya ang kanyang telepono. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang pag-iyak niya ngayon ay iba na. Hindi na ito dahil sa galit. Ito ay dahil sa purong takot. Ito na ba ang katapusan niya? Habang nakatulala sa kawalan, muling umilaw ang screen ng teleponong nahulog sa sahig. Isang email notification mula sa isa sa mga pinakamalaking cosmetic brand na nagbigay sa kanya ng 7-figure endorsement deal. Binuksan niya ito nang may panginginig. Ang laman nito ay isang link sa opisyal na pahayag ng kumpanya. At sa malalaking letra, nabasa niya ang mga salitang tuluyang wawasak sa kanyang gabi. Dahil sa mga kamakailang kaganapan, opisyal na naming ipinapaalam na tinatapos na namin ang aming pakikipagtulungan kay Miss Marahuyo Solana, epektibo kaagad. Ito ay simula pa lamang. Alam niya,
Ito ay simula pa lamang ng kanyang pagbagsak. Malayo sa malamig at malawak na penthouse ni Marahuyo, sa loob ng mainit at tahimik na mansyon ng mga Lagdameo, umuusok ang bagong timplang salabat sa tasang hawak ni Bantay. Marahan niyang inilapag ito sa tabi ng kanyang inang si Ginhawa na kasalukuyang nakahiga at nagpapahinga. Walang anumang sugat sa katawan nito, ngunit alam ni Bantay na ang pinakamasakit na sugat ay hindi nakikita. "Ma, uminom po muna kayo nito," sabi niya sa malumanay na boses. Ngumiti si Ginhawa, isang pilit na ngiti. "Salamat, anak." Kinuha niya ang tasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, siya ang unang nagsalita. Si Mara, kumusta na siya?" Nagulat si Bantay sa tanong. Matapos ang lahat ng nangyari, ang kanyang ina pa rin ang unang nag-alala. "Hindi ko po alam, Manama. Hindi ko pa siya kinakausap." Bumuntong hininga si Ginhawa. "Baka hindi niya sinasadya, anak. Baka nadala lang siya ng bugso ng damdamin. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon." Gusto sanang maniwala ni Bantay sa sinabi ng ina. Iyon ang isinisigaw ng isang parte ng kanyang puso. Ngunit ang imahe ni Mara, ang itsura ng pandidiri sa mukha nito habang itinutulak ang kanyang ina, ay tila isang tinik na bumao ng malalim. "Pero ma, nakita niyo po ang ginawa niya, ang mga salitang binitawan niya." "Tao lang tayo, Bantay. Nagkakamali," sagot ni Ginhawa bago muling humigop sa kanyang salabat. Ang pag-uusap na yon ay naputol nang pumasok ang kanilang kasambahay. "Sir Bantay, pinapatawag na po kayo ng inyong ama sa library." Alam na niya kung ano ang kasunod nito. Pagpasok niya sa library, nadatnan niya ang kanyang ama, si Don Ricardo Lagdameo, na nakatayo sa harap ng bintana, nakatalikod. Ang tensyon sa silid ay halos nahihipo. "Nakausap ko na ang board." Simula ng kanyang ama, ang boses ay matigas at walang emosyon. "Ang iskandalong ito ay nakakaapekto na sa pangalan ng ating kumpanya. Ang mga Lagdameo ay hindi kailanman nasangkot sa ganitong kahihiyan." "Dad, it's my personal life. Hayaan niyo na akong ayusin to." Humarap si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Personal life? Mula nang ipinanganak ka sa pamilyang ito, wala nang bagay na personal lamang, Bantay. Ang pangalan mo ay nakakabit sa pangalan natin." Itinuro nito ang telebisyon na nakamute sa isang sulok, kung saan ipinapakita ang mukha ni Mara. At ang babaeng yan, sinira niya ang lahat sa isang iglap. "It was a mistake. Mag-uusap kami." "Hindi!" Dumagundong ang boses ng Don sa buong silid. "Hindi natin matatanggap ang isang babaeng walang respeto sa pamilya sa ating lahi. Itigil mo ang kahibangang ito. Hiwalayan mo siya. Isang utos, hindi isang pakiusap." Nang gabing iyon, hindi makatulog si Bantay. Nagkulong siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa screen, ang wallpaper, isang masayang larawan nila ni Mara noong araw na mag-propose siya sa isang yate sa gitna ng paglubog ng araw. Naalala niya ang matamis nitong oo. Ang kislap sa mga mata nito, iyon ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit nang buksan niya ang kanyang social media, ang magandang alaala ay biglang nabura. Ang video. Nariyan na naman ito. Paulit-ulit na nagpi-play. Ang bawat panlalait, ang bawat sigaw ni Mara ay parang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang babae sa video at ang babae sa kanyang wallpaper. Posible bang iisang tao lang sila? Sa ilalim ng screen, nakita niya ang log ng mga tawag. 23 missed calls, lahat mula kay Mara My Love. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Ang pag-ibig niya ay nakikipagbuno sa kanyang tungkulin bilang anak at sa sakit ng katotohanan. Habang nakatitig siya sa pangalan nito sa screen, biglang may kumatok sa kanyang pinto. Hindi niya ito pinansin. Muling may kumatok, mas malakas. "Sir Bantay,
Sabi ng boses ng kanilang security head mula sa labas. May bisita po kayo sa baba. Nagpupumilit po. Sino yan? Sabihin mo wala ako. Sagot niya ng walang gana. Pero sir, si Ma'am Marahuyo po. Natigilan si Bantay. Nagmamadali siyang bumaba. At doon, sa grandiyosong pasukan ng kanilang mansyon, sa ilalim ng liwanag ng aranya, nakita niya si Marahuyo. Hindi ito ang Mara na reyna ng social media. Ang buhok nito ay bahagyang magulo. Ang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang mukha, na dati laging perpekto ang makeup, ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay namumugto, nakikiusap. Nakatayo siya roon, nanginginig, handang magmakaawa para sa isang kapatawaran. Nakatayo si Marahuyo sa ilalim ng maningning na aranya. Ang kanyang luha ay patuloy sa pag-agos. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang pagtorture. Inaasahan niyang lalabas si Bantay, yayakapin siya, at sasabihing maaayos din ang lahat. Ngunit hindi si Bantay ang lumabas mula sa isang pasilyo. Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na uniforme, ang kanilang mayordomo, ang humarap sa kanya. Ma'am Marahuyo, sabi nito, ang boses ay formal at malamig. Walang bahid ng anumang emosyon. Ang bilin po ni Don Ricardo, hindi po kayo maaaring tumuloy. Parang isang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Pero, si Bantay? Nasaan si Bantay? Kailangan ko siyang makausap. Pagmamakaawa niya. Pasensya na po, ma'am. Yun lang po ang utos sa akin. Bahagya itong yumukod. Isang kilos ng paggalang na may halong pagtataboy. Malinaw ang mensahe. Hindi siya kabilang dito. Hindi na. Walang nagawa si Mara kundi ang tumalikod. Ang bawat hakbang papalabas ng mansyon ay isang hakbang papalayo sa pangarap na kanyang binuo. Ang malaking pinto sa kanyang likuran ay nagsara nang may marahang kalabog na tila isinasara na rin ang huling kabanata ng kanyang magandang buhay. Pagbalik sa kanyang sasakyan, doon na bumuhos ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa manibela at humagulgol ng malakas. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay hindi pa kailanman naging ganito kasakit. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay nakakabingi. Pinapalala lamang ang ingay ng kanyang mga kabiguan. Umalis siya roon, nagmamaneho ng walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng Ciudad de Oro ay nagmimistulang mga blur sa kanyang mga luhang mata. Ang reyna ay wala ng kaharian. Pagdating niya sa kanyang penthouse, binuksan niya ang telebisyon. Anumang ingay ay mas maigi kaysa sa katahimikan. At doon, sa isang sikat na evening talk show, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Si Sidapa Silangan, ang kanyang pinakamalaking karibal sa industriya. Nakaupo ito sa tapat ng host, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Sidapa, bilang isa sa mga malapit na kaibigan ni Marahuyo Solana. Simula ng host, umiling si Sidapa at may isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ko na alam, Tito Boy. Nag-aalala ako para sa kanya. I know the real Mara. Baka may pinagdadaanan lang siya. Kaya niya nagawa yon. Napatitig si Mara sa screen. Ang kanyang kalungkutan ay unti-unting napapalitan ng nag-aapoy na galit. Kaibigan? Kailanman ay hindi sila naging magkaibigan. Sila ay magkaribal mula pa sa simula. Ano ba itong real Mara na sinasabi mo? Usisa ng host. Bumuntong hininga si Sidapa na tila nagdadalawang isip kung magsasalita ba. Si Mara, she's a fighter, a survivor. Galing siya sa hirap at gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Naaalala ko pa noong nagsisimula pa lang kami. May isang malaking project na pareho naming gusto. Ako dapat ang kukunin, pero biglang nagbago ang isip ng kliyente. Kinaumagahan, nalaman ko na lang na kay Mara na napunta ang kontrata. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Isang kasinungalingan, isang kalahating katotohanan
na binaluktot para maging isang sandata. Ang totoo, mas magaling ang audition ni Mara noon, kaya siya ang napili. Ngunit sa paraan ng pagkikwento ni Sidapa, pinalabas nitong si Mara ay isang ahas, isang mang-aagaw. So sinasabi mo na she's always been ruthless? Mabilis na umiling si Sidapa, nagpapanggap na nagulat. Oh no, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang punto ko lang, baka nasanay lang siyang laging lumalaban kaya minsan nakakasakit na siya nang hindi niya namamalayan. I love her at sana malampasan niya ito. Iyon na ang huling patak, ang halik ni Judas. Sa harap ng buong bansa, inilagay ni Sidapa ang huling pako sa kabaong ng kanyang reputasyon. Sa sobrang galit, kinuha ni Mara ang pinakamalapit na bagay, isang babasaging vase, at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa kanyang tahimik na penthouse. Ngunit hindi nito kayang higitan ng ingay ng kanyang pagkasira. Humihingal, napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Talunan. Iyon ang nararamdaman niya. Talunan sa lahat ng bagay. At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi ito tawag, hindi notifikasyon mula sa social media. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nang may panginginig, kinuha niya ito at binasa ang maikling mensahe. 2 linya lamang, ngunit sapat na ito para ganap na manuyo ang kanyang lalamunan at manlamig ang kanyang buong katawan. Huwag kang mag-alala, Marahuyo. Alam ko ang sikreto mo sa Baryo Pulang Lupa. Ang text message na nagbabanta tungkol sa Baryo Pulang Lupa ay tila isang multong bumulong sa tenga ni Marahuyo. Buong gabi, hindi siya pinatulog nito. Ang nakaraan na pilit niyang ibinabaon ay muling nagbabadyang ungkatin. Ngunit sa gitna ng kanyang takot at pag-aalala, isang panibagong mensahe ang dumating kinaumagahan mula kay Bantay. Magkita tayo, Kanto Cafe. 3:00 ng hapon, huwag kang magsama ng iba. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Pumayag siyang makipagkita. Ibig sabihin, may puwang pa para sa paliwanag. May pagkakataon pa siyang ayusin ang lahat. Ginugol niya ang sumunod na 2 oras sa harap ng salamin. Sinubukan niyang takpan ng makapal na concealer ang namumugto niyang mga mata. Pinili niya ang pinakasimple, ngunit pinaka-eleganteng bestida sa kanyang aparador. Gusto niyang magmukhang mahinahon, nagsisisi, ngunit hindi desperada. Kahit na yun mismo ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang makita ni Bantay ang babaeng minahal nito, hindi ang halimaw na nakita ng buong mundo sa video. Dumating siya sa Kanto Cafe 15 minuto bago ang takdang oras. Isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang tagong eskinita, malayo sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan. Nakita niya agad si Bantay sa isang sulok na katalikod sa pinto. Lumapit siya ng marahan, ang bawat yabag ay mabigat. B! Tawag niya sa mahinang boses. Dahan-dahan itong lumingon. Ang pagod at bigat ng problema ay bakas sa kanyang mukha. Wala ang dating sigla sa kanyang mga mata. Tumayo ito bilang paggalang, ngunit hindi siya nito niyakap o hinagkan. Umupo sila. Ang mesa sa kanilang pagitan ay parang isang malawak na bangin. Salamat sa pagpayag mong makipagkita. Simula ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig. Bantay, I am so sorry. Walang araw o gabi na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Hindi ako ganoong tao. Stress lang ako, pagod. Hindi ko sinasadya. Huwag Mara! Putol ni Bantay. Ang boses ay kalmado ngunit malamig. Huwag mong bigyan ng dahilan. Nakita ko ang nakita ko. Natigilan si Mara. Ang mga rehearsed na salita ay nawala sa kanyang isipan. Pero mahal mo ko, di ba? Alam mong hindi ako masamang tao. Please, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Luluhod ako sa harap ng mama mo. Gagawin ko ang lahat. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila.
Tumingin si Bantay sa labas ng bintana. Iniiwasan ang kanyang mga mata. Hindi ganoon kadali yon, Mara. Ang pamilya ko. Ang pamilya mo o iko? Tanong ni Mara. May bahid ng pait. Bantay, please. Look at me. Sa wakas, tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito, nakita niya ang pagkalito, ang sakit. Hindi ko na alam, Manita Mara. Hindi na kita kilala. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng bashers sa social media. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na kailangan niyang masagot. Bakit nandoon ang mama mo, Bantay? Tanong niya. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, sa isang high-end jewelry store na alam mong pupuntahan ko, nagkataon lang ba ang lahat? Muling umigting ang panga ni Bantay. Muli siyang umiwas ng tingin. Ang katahimikan nito ang nagbigay sa kanya ng sagot bago pa man ito magsalita. Bantay, may alam ka ba? Huminga ito ng malalim. Tila nag-ipon ng lakas ng loob para sa mga salitang bibitawan. Sinabi sa akin ni Mama na pupunta siya roon. Pag-amin nito sa napakahinang boses. Nanlamig ang buong katawan ni Mara. Ano? Narinig niya ang lahat ng kwento ko tungkol sa'yo. Gusto kanyang makita, makilala, nang hindi mo alam. Gusto niyang makita kung paano ka kumilos kapag wala ako sa tabi mo, kapag hindi mo alam na may nakatingin. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Mara. Isang nakakabinging tunog ang umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Ang paghinga niya ay biglang naging mababaw. Ang eksena sa jewelry store ay muling nag-replay sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng katotohanan. Ang simpleng bihis na ginhawa, ang tiyempo ng pagdating nito. Ang lahat ay hindi nagkataon. Ang kahihiyan, ang pagbagsak, ang pagkasira ng kanyang pangalan. Ang lahat ay resulta ng isang pagsubok, isang lihim na pagsubok, at siya ay bumagsak. Tiningnan niya si Bantay, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang katotohanang alam nito. Hinayaan siya nitong maglakad papunta sa isang bitag. Ang kanyang pag-asa ay naging abo. Ang kanyang pagmamahal ay napalitan ng pakiramdam ng sukdulang pagtataksil. Ang tasa ng kape sa kanyang harapan ay biglang naging napakabigat hawakan. So, bulong niya. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. Isa itong patibong? Ang tanong na, isa itong patibong? Ay binitawan ni Marahuyo na parang isang bulong. Ngunit sa loob ng Kanto Cafe, ang bigat nito ay kasinlakas ng isang pagsabog. Hindi sumagot si Bantay. Hindi na kailangan. Ang pananahimik at ang hindi nito makatinging mga mata, ang tanging kumpirmasyon na kailangan niya. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nanginginig. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Isang nakakapanlamig na kawalan ang bumalot sa kanya. Ang sakit ng pagtataksil ay mas malala pa pala kaysa sa sakit ng kahihiyan. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng kapihan. Iniwan si Bantay kasama ang kanilang basag na pangako at ang malamig ng kape. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagsimulang magmaneho. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mga nagtatayugang gusali ng Ciudad de Oro na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay tila mga dambuhalang haligi ng isang kulungan. Ang mga billboard na may mukha niya na ngayon ay siguradong binabakbak na ay mga paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Hindi niya namalayan kung saan siya dinadala ng kanyang mga kamay sa manibela. Ang makikinis na highway ay napalitan ng mga baku-bakong kalsada. Ang mga mansyon ay naging mga simpleng bahay na yari sa hollow block. Ang hangin ay naging maalinsangan at maalikabok. At ang pamilyar na amoy ng lupa at nasusunog na dahon ay pumasok sa kanyang aircon. Huminto lamang siya nang ang kanyang mamahaling sasakyan ay hindi na halos makausad sa isang makitid na eskinita. Tumingin siya sa labas.
Ang mga bahay ay dikit-dikit. Ang iba ay walang pintura. Ang iba ay may mga bubong na yero na kinakalawang na. May mga batang naghahabulan sa kalsada, mga paay walang sapin. Isang aso ang tumatahol sa di kalayuan. Nakarating siya rito. Ang lugar na isinumpa niyang hindi na niya babalikan. Baryo Pulang Lupa. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang kanyang stiletto heels ay lumubog sa mapulang lupa. Pinatay niya ang makina at ang katahimikan ng probinsya na sinasabayan ng huni ng mga kuliglig ang sumalubong sa kanya. Naglakad siya patungo sa dulo ng eskinita, patungo sa isang bahay na mas maliit at mas luma kaysa sa iba. Ang pintura nito ay tuklap-tuklap na. Ang kahoy na gate ay bahagyang nakakiling. Ito ang bahay na kanyang kinalakihan. Pagbukas niya ng gate, isang alaala ang biglang bumalik. Siya isang batang babae na mga 6 na taong gulang. Umiiyak sa mismong kinatatayuan niya ngayon. Ang kanyang tsinelas na ilang beses nang tinahi ay tuluyan ng bumigay. Pinagtatawanan siya ng ibang mga bata. Butas-butas ang tsinelas ni Mara. Pulubi! Pulubi! Ang kahihiyan ay kumirot sa kanyang dibdib. Sariwa pa rin kahit ilang dekada na ang lumipas. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanya. Walang nagbago. Nandoon pa rin ang maliit na lamesang kinakainan nila ng kanyang ina. Ang banig, kung saan sila natutulog. Ang lahat ay isang testamento ng kahirapan na pilit niyang tinakasan. Isang panibagong alaala ang sumagi sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, payat at laging pagod, umuubo habang naglalaba ng damit ng iba. Ipinangako niya rito habang pinupunasan ang pawis sa noon nito. Inay, aalis tayo sa lugar na to. Hinding-hindi na tayo aapihin ulit. Bibilhin ko ang lahat ng magagandang bagay sa mundo para sa'yo. Ngunit wala na ang kanyang ina para makita ang kanyang tagumpay. At ngayon, kahit siya, wala na ring natira. Ang lahat ng mamahaling bagay na kanyang naipon, ang mga alahas, damit, sasakyan, ay tila walang kwentang basura sa sandaling ito. Hindi nito kayang punan ang butas sa kanyang puso. Hindi nito kayang ibalik ang kanyang dignidad. Umalis siya sa bahay at naglakad patungo sa maliit na sementeryo sa likod ng kapilya. Doon, sa ilalim ng isang puno ng kalatsutsi, ay ang simpleng puntod ng kanyang ina. Umupo siya sa damuhan, hinaplos ang malamig na semento. At doon, sa harap ng nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya, tuluyan nang bumagsak ang lahat ng pader na kanyang itinayo. Humagulgol siya, isang iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Inay, patawad. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Nagkamali po ako. Naging sakim ako. Naging mapagmataas. Gusto ko lang pong patunayan sa kanilang lahat na hindi na ako yung batang tinatawanan nila. Pero sa ginawa ko, ako na po mismo ang naging katatawanan. Nilamon ako ng sistema, inay. Nakalimutan ko na kung bakit ako nagsimula. Nawala na po ako. Nawala na ang lahat. Habang nakasubsob siya roon, abala sa kanyang pagdadalamhati, isang anino ang tumabon sa kanya. Marauhuyo? Ikaw na ba yan, Hija? Nag-angat siya ng tingin. Isang matandang babae, ang kanyang dating kapitbahay na si Aling Pacing, ang nakatayo roon. May dalang walis tingting. Pinunasan ni Mara ang kanyang mga luha. Aling Pacing? Abay, ikaw nga. Ang laki na ng ipinagbago mo. Parang artista ka na sa telebisyon, sabi ng matanda. Ngunit biglang nag-alala nang makita ang itsura ni Mara. Ayos ka lang ba, Hija? Bakit ka umiiyak? Umiling lang si Mara. Wala po ito. Napadaan lang po. Ganun ba? Sabi ni Aling Pacing. Sayang. May naghahanap pa naman sa'yo kanina lang. Akala ko nga'y kaibigan mo. Natigilan si Mara. Sino po? Isang magandang babae, mukhang mayaman,
nakaitim na sasakyan. Nagtanong-tanong dito kung saan ka raw nakatira. Sabi ko'y matagal ka nang umalis. Ang pangalan daw niya ay si Dapa. Sa katahimikan ng mansyon ng mga Lagdameo, si Ginhawa Cruz ay hindi matahimik. Ilang araw na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente sa Mutya de Silangan, ngunit ang imahe ni Marahuyo, ang mukha nitong puno ng pagkasuklam na sinundan ng biglaang pagkatulala at pagguho ay hindi maalis sa kanyang isipan. Lingid sa kaalaman ng kanyang asawa at anak, gabi-gabi niyang pinapanood ang viral na video. Hindi para muling sariwain ang sakit, kundi para maghanap. May kung anong hindi tama. Sa ikasampung panunood, sa maliit na screen ng kanyang tablet, doon niya napansin. Ang kuha ay masyadong stable para sa isang taong nagkataon lang na nagre-record. Ang pag-zoom in sa mukha ni Mara, sa eksaktong sandali ng pagtulak ay masyadong perpekto. At ang anggulo? Tila pinag-isipan, nakatago sa likod ng isang estante, naghihintay ng tamang sandali. Hindi ito gawa ng nagkataon lang, bulong niya sa sarili. Ito ay plinano. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, sinubukan niyang kausapin si Bantay. Ang kanyang anak ay halatang problemado. Malalim ang mga guhit sa ilalim ng mata at halos hindi ginagalaw ang pagkain. Anak, sobra na yata ang parusa sa kanya, mahinahon niyang sinabi. Isang pagkakamali? Oo. Ngunit ang mawala ang lahat sa isang iglap, parang hindi tama. Ma, ginawa niya yon. Hindi natin kasalanan. Mabilis na sagot ni Bantay, ngunit hindi makatingin ng diretso sa ina. At nakita niyo naman ang ginawa ng pamilya niya sa media. Pinagmukha pa tayong masama. Hindi pamilya ni Mara ang gumawa noon, Bantay. Pagtatama ni Ginhawa. Ang pamilya ng manager niya. At alam mo, may kutob ako. May naglalaro sa likod ng lahat ng ito. May nagpapakalat ng apoy. Hindi kumibo si Bantay. Ang bigat ng utos ng kanyang ama at ang bigat ng nararamdaman ng kanyang puso ay nagbabanggaan sa loob niya. Hindi nasiyahan sa reaksyon ng anak. Nagpa siya si Ginhawa na kumilos ng mag-isa. Pagkatapos ng almusal, tinawagan niya ang isang matalik na kaibigan, isang retiradong general na marami pa ring koneksyon. Ramon, kailangan ko ng pabor, sabi niya sa telepono. May isang pangalan akong gusto mong ipa-background check. Tahimik lang, diskreto, si Dapa Silangan. Kinagabihan, ang pamilya Lagdameo ay nagtipon sa kanilang sala. Si Don Ricardo ay nagbabasa ng dyaryo, si Bantay ay nakatitig sa kawalan, at si Ginhawa ay nagdarasal sa kanyang isipan na sana ay mali ang kanyang mga hinala. Ang balita sa telebisyon ay naka-on, ngunit walang sino man ang tunay na nanonood. Hanggang sa biglang nagbago ang himig ng programa. Isang breaking news graphic ang lumabas sa screen na may kasamang dramatikong tunog. Balitang eksklusibo, ang tunay na pagkatao ni Marahuyo Solana na bulgar. Napatingin silang lahat. Isang babaeng reporter ang nagsasalita ng may pananabik. Ayon sa isang source na malapit sa social media influencer, si Marahuyo Solana, na mas kilala bilang Mara, ay hindi nagmula sa isang mayamang pamilya sa Visayas tulad ng kanyang ipinapakilala sa publiko. Lumabas sa screen ang isang lumang litrato, isang payat na batang babae, nakatayo sa harap ng isang bahay na sira-sira. Si Mara. Siya ay lumaki sa isang maliit at mahirap na lugar na kilala bilang Baryo Pulang Lupa. Patuloy ng reporter. Ayon sa aming source, matagal na niyang binalak ang pag-ahon sa hirap sa pamamagitan ng paghahanap ng isang mayamang mapapangasawa. Ang kanyang relasyon sa bilyonaryong si Bantay Lagdameo ay di umano'y bahagi ng isang mas malaking plano. Sunod-sunod na lumabas ang mga larawan, ang puntod ng kanyang ina, ang eskinita kung saan siya lumaki. Ang bawat larawan ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Pinipinta siya bilang isang desperada at tusong gold digger. I told you, sigaw ni Don Ricardo.
Ibinagsak ang dyaryo sa mesa. Tumingin siya ng matalim kay Bantay. Isa siyang manloloko. Isang ahas na dinala mo sa ating pamamahay. Nakakahiya. Si Bantay ay hindi makagalaw. Nakatitig siya sa larawan ng batang si Mara. At ang nakita niya ay hindi kasakiman, kundi kalungkutan. Ngunit ang boses ng kanyang ama ay dumadagundong sa kanyang tenga. Tapusin mo na ito, Bantay. Ngayon din. O itatakwil kita bilang anak ko. Para kay Ginhawa, ang lahat ay biglang luminaw. Si Sidapa, siya ang gumawa nito. Ito na ang huling dagok. Naramdaman niya ang matinding awa para kay Mara. Ang kanilang pagsubok ay naging isang pampublikong paglilitis at ang hatol ay kamatayan. Ang kamatayan ng kanyang pangalan, dignidad at kinabukasan. Nakita niya ang kanyang anak na dahan-dahang tumayo. Ang mukha nito ay blanko, walang emosyon, walang sinabing salita. Kinuha nito ang telepono mula sa bulsa at naglakad palabas ng terasa. Pinanood siya ni Ginhawa mula sa salaming bintana. Nakita niyang itinapat ni Bantay ang telepono sa kanyang tenga. Hindi niya marinig ang usapan, ngunit sapat na ang nakikita niyang sakit at pinalidad sa mukha ng kanyang anak. Sa kabilang linya, naririnig na ni Bantay ang boses ni Mara. Huminga siya ng malalim. Ipinikit ang kanyang mga mata at binitawan ang mga salitang wawasak hindi lang sa puso ni Mara, kundi pati na rin sa isang bahagi ng kanyang sarili. Tapos na tayo, Mara. It's over. Ang hangin sa Baryo Pulang Lupa ay malamig at mamasa-masa. Kakapatak lang ng ambon. Nakaupo si Marahuyo sa isang lumang bangkong kawayan. Sa labas ng kanilang bahay, yakap-yakap ang kanyang sarili. Ang mga salita ni Aling Pacing tungkol kay Sidapa ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan. Isang palaisipan na wala siyang lakas para buuin. Ang kanyang isip ay pagod. Ang kanyang puso ay manhid. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Sa screen, lumitaw ang pangalang minsan ay nagpapatibok ng kanyang puso ng mabilis. Ngayon, nagdulot ito ng isang pamilyar na kirot. Bantay Lagdameo is calling. Sandali siyang nag-alinlangan. Isang bahagi niya ang gustong huwag na itong sagutin para protektahan ang kanyang sarili mula sa anumang sakit na maaaring idulot nito. Ngunit isang maliit, hangal, na bahagi niya ang umasa. Baka tumawag siya para mag-sorry. Baka sabihin niyang pinaglalaban niya sila. Sinagot niya ang tawag. Hello? Ang boses niya ay halos isang pabulong. Walang sagot sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Tanging ang marahang paghinga lamang ni Bantay ang kanyang naririnig. Bantay? Muli niyang sabi. Ang kanyang puso ay nagsisimulang kumabog ng mabilis at pagkatapos ay nagsalita ito. Ang boses nito ay walang emosyon, malayo, na parang boses ng isang estranghero. Tapos na tayo, Mara. It's over. Iyon lang. Walang paliwanag. Walang paalam. Isang hatol. Ang telepono ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa mapulang lupa nang walang tunog. Napatitig siya sa kawalan. Ang mga salitang yon ay hindi sumugat. Hindi ito tumusok. Para itong isang malaking pader na biglang bumagsak sa kanya. Dinurog ang lahat ng natitirang pag-asa sa loob niya. Tapos na. Tapos na ang kanilang pag-iibigan. Tapos na ang kanyang mga pangarap. Tapos na ang buhay na kanyang pinaghirapan. Dahan-dahan siyang tumayo. Nagsimula siyang maglakad. Papalayo sa bahay, papalayo sa baryo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang mga paa ang nagdadala sa kanya. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Unay mahina, hanggang sa lumakas, ngunit hindi niya ito ininda. Ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa panlalamig na nararamdaman niya sa loob. Ang kanyang mamahaling damit ay nabasa. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ang makeup na maingat niyang inilagay kanina ay kumalat na sa kanyang mukha. Wala na siyang pakialam.
Ang kanyang mga paa ay nababalutan na ng putik. Sinisira ang mamahaling sapatos na minsan ay simbolo ng kanyang katayuan. Ngayon, ito'y simbolo lamang ng kung gaano na siya kalayo sa pedestal na kanyang ginawa para sa sarili. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na sari-sari store na sarado na. Sa basang salamin ng bintana nito, nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng basang-basa, magulo ang buhok. Ang mukha ay nabahira ng kumalat na makeup. Hindi niya nakilala ang sarili. Sino ang babaeng ito? Nasaan na si Marahuyo Solana, ang reyna? Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay isang estranghera, isang basahan, isang talunan. Walang galit, walang lungkot. Ang nararamdaman na niya ay isang malaking kawalan, isang butas sa kanyang pagkatao na dati puno ng ambisyon, pangarap at pag-ibig. Ngayon, hangin na lang ang laman. Ang pangalan ni Bantay ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na bilang isang minamahal, kundi bilang isang salitang banyaga na wala ng kahulugan. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang isinakripisyo, ang lahat ng gabing hindi niya tinulugan para lang makamit ang tuktok. Para saan? Para sa isang tawag sa telepono na wawasak sa lahat? Para sa isang video na maglalantad sa kanyang pinakamasamang bersyon? Para sa isang pagsubok na hindi niya alam na kinukuha pala niya? Napagtanto niya, ang kastilyong kanyang itinayo ay hindi gawa sa bato. Ito ay gawa sa salamin. At sa isang hagis lang, gumuho ang lahat. Ang ulan ay nagsimulang humina, ngunit hindi siya gumalaw. Hinayaan niyang patuloy na tumulo ang tubig sa kanyang mukha. Hinuhugasan ang mga bakas ng luha na hindi na niya kayang ilabas pa. Sa wakas, nang ang kanyang katawan ay nagsimula nang manginig sa ginaw, nagpasya siyang bumalik. Hindi sa kanyang penthouse sa syudad, hindi na iyon ang kanyang tahanan. Naglakad siya pabalik sa bahay na kanyang nilisan, ang bahay sa Baryo Pulang Lupa. Pagpasok niya, ang dilim at katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isinara niya ang pinto. Hindi na niya binuksan ang ilaw. Ang dilim sa loob ng bahay ay mas kaaya-aya kaysa sa anumang liwanag. Doon, sa gitna ng sala, sa sahig na semento, dahan-dahan siyang umupo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha. Wala nang iyak, wala nang salita. Tanging ang tunog na lamang ng kanyang paghinga at ang patak ng ulan sa yero nilang bubong. Ito na iyon, ang dulo. Ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Narito siya sa dilim, mag-isa, wasak, at walang-wala. Lahat ay nawala. Habang nakalubog siya sa sarili niyang kadiliman, isang marang kaluskos ang kanyang narinig mula sa kusina. Hindi niya ito pinansin, marahil ay isang dagalang. Ngunit ang kaluskos ay sinundan ng marahang mga yabag na papalapit sa kanya. Biglang tumaas ang kanyang mga balahibo. Natigilan siya sa paghinga. Sino ang papasok sa isang abandonadong bahay sa ganitong oras ng gabi? Ang mga yabag ay huminto sa kanyang likuran. Ramdam niya ang presensya ng kung sino man. Nakatayo sa dilim, pinapanood siya. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang kalamnan, ngunit wala siyang lakas para tumakbo o sumigaw. Hinintay na lang niya kung anuman ang mangyayari. Kung ito na ang kanyang katapusan, marahil ay mas mabuti pa. Pagkaraan ng tila isang walang hanggang katahimikan, isang kamay ang marahang dumapos sa kanyang balikat. Malamig, nanginginig, at basa. Ngunit ang pagdampi ay hindi marahas. Ito ay banayad, puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, lahat ng lakas na nawala sa kanya ay bumalik. Mabilis siyang lumingon, handang manlaban. Ngunit ang mga salitang handa na niyang isigaw ay natigil sa kanyang lalamunan. Sa dilim, na bahagyang tinatanglawan ng manipis na liwanag ng buwan mula sa siwang ng bintana, nakatayo ang isang babae. Nakapayong ito at ang mga patak ng ulan ay tumutulo mula sa laylayan nito. Ang kanyang damit ay simple, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata
Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi inaasahan ni Mara. Hindi ito galit, hindi ito paghusga, hindi ito pandidiri. Ito ay awa. Ang babaeng kanyang ininsulto, ang babaeng kanyang itinulak, ang babaeng naging dahilan ng kanyang pagbagsak ay naroon. Si Ginhawa Cruz, paralisado. Iyon ang tanging salitang kayang ilarawan ang estado ni Marahuyo. Ang babaeng nasa harap niya ay ang multo ng kanyang pinakamalaking pagkakamali, ang buhay na testamento ng kanyang pagbagsak. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay depensa. Anong ginagawa niyo rito? Ang tanong niya. Ang boses ay garalgal at puno ng pagbabanta. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila ayaw sumunod. Para pagtawanan ako? Para sabihin sa akin na, I told you so? Sige na, sabihin niyo na, para matapos na to. Inaasahan niyang makakita ng galit, ng panunumbat. Ngunit sa halip, ibinaba ni Ginhawa ang kanyang basang payong sa isang sulok at naglakad palapit. May kinuha ito sa kanyang bulsa, isang kandila at posporo. Sinindihan niya ito at ang maliit na liwanag ay nagbigay ng init at anino sa kanilang dalawa. Itinaboy ang absolutong kadiliman. Inilapag ni Ginhawa ang kandila sa isang maliit na mesa. Pagkatapos ay humarap siya kay Mara. Ang kanyang mga mata sa liwanag ng apoy ay malumanay at puno ng pag-unawa. Hindi ako naparito para husgahan ka, Hija. Sabi ni Ginhawa, ang kanyang boses ay kalmado at banayad na parang isang panalangin. Naparito ako para makinig. Ang mga salitang iyon at ang pagtawag sa kanya ng Hija ay tumama kay Mara ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw o insulto. Ito ang kabaligtaran ng lahat ng kanyang inaasahan. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili na kanina lang ay gumuho ay ngayon tila tuluyan ng naging alabok. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sinundan ito ng isa pa at isa pa hanggang sa ang kanyang pag-iyak ay naging isang malakas na hagulgol, isang tunog ng purong sakit at pagsisisi na matagal na niyang kinimkim. Ito ang iyak ng isang taong tuluyan ng sumuko. Hindi nagsalita si Ginhawa. Umupo lang ito sa sahig. Hindi masyadong malapit para bigyan siya ng espasyo. Ngunit hindi rin masyadong malayo para iparamdam na nag-iisa siya. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. At nang bahagya ng humupa ang kanyang pag-iyak, nagsimula siyang magsalita. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit sa babaeng ito, sa ina ng lalaking dumurog sa kanyang puso, doon niya natagpo ang ilabas ang lahat ng katotohanan. Ikinuwento niya ang tungkol sa baryo Pulang Lupa. Ang kahirapan, ang pangungutya, ang butas na tsinelas, ang pangako niya sa kanyang ina. Ikinuwento niya ang takot na bumabalot sa kanya sa tuwing naiisip niyang babalik siya sa pagiging walang-wala. Gusto ko lang pong takasan yon, sabi niya sa basag na boses. Gusto ko lang maramdaman na may halaga ako. Akala ko. Akala ko kapag marami na akong pera, kapag sikat na ako, kapag maganda na ang suot ko, hindi na nila ako matatawag na pulubi. Pero nagkamali ako. Ang pangit ng ugali ko ang ginawa kong korona. At ngayon, masahol pa ako sa pulubi. Kasi sila, wala lang pera. Ako, pati kaluluwa ko, nawala na. Tumango si Ginhawa, ang kanyang mga mata ay hindi nang huhusga. Ang takot ay isang malakas na puwersa, Hija. Kaya nitong gawing halimaw ang pinakamabuting tao kung hahayaan natin. Huminga ng malalim si Ginhawa. At may mga tao ring handang gamitin ang takot na yan laban sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Kinuha ni Ginhawa ang kanyang telepono. May ipinakita siyang isang litrato kay Mara. Kuha ito mula sa CCTV sa labas ng isang establishmento malapit sa Mutya de Silangan. May petsa at oras. Nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng malaking salamin at sombrero, ay isang pamilyar na babae.
Si Sidapa Silangan. Naroon siya 15 minuto bago pa man dumating si Mara. Pinahanap ko ang may-ari ng video na kumalat. Paliwanag ni Ginhawa. Isa siyang freelance blogger na may malaking utang at nahuli sa kanyang bank records. Isang malaking cash deposit ang pumasok sa account niya isang araw matapos kumalat ang video. Mula sa isang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Sidapa. Tinitigan ni Mara ang litrato. Ang kanyang isip ay unti-unting pinoproseso ang lahat. Si Sidapa sa Baryo Pulang Lupa. Si Sidapa malapit sa jewelry store. Ang pekeng pakikiramay sa TV. Ang timing ng paglabas ng kanyang nakaraan. Lahat ay konektado. Hindi ito basta iskandalo. Ito ay isang demolisyon, isang planadong pagwasak, isang panibagong emosyon ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang maliit na ningas ng galit. Ng hustisya. Tumingin siya kay Ginhawa, nagtataka. Bakit niyo to ginagawa? Bakit niyo ako tinutulungan? Ngumiti si Ginhawa ng may bahid ng lungkot. Dahil may kasalanan din ako. Ang simpleng pagsubok ko ay naging isang sandata sa kamay ng ibang tao para wasakin ka. At hindi yon tama. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay kay Mara. May isang paraan para itama ang lahat. Para linisin ang pangalan mo at ilantad ang katotohanan. Pero kakailanganin nito ang buo mong tapang. Tinitigan ni Mara ang kamay na nakalahad. Ang kamay ng babaeng minsan niyang hinamak. Ngayon, ang kamay na yon ang nag-aalok sa kanya ng pag-asa mula sa kadiliman. Ang gabi ng Pag-asa Charity Ball ay ang pinakamakinang na gabi sa alta sosyedad ng Ciudad de Oro. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong nakasuot ng mga mamahaling gown at barong. Ang kislap ng mga alahas ay nakikipagpaligsan sa mga kumikinang na chandelier sa itaas. Sa entablado, sa ilalim ng spotlight, nakatayo ang reyna ng gabi, si Sidapa Silangan. Isang karangalan po na maging bahagi ng gabing ito. Sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay matamis at puno ng pekeng kababaang loob. Isang gabing puno ng pagbibigayan, isang paalala na dapat nating tulungan ang mga kapuspalad. Nagniningning siya sa kanyang itim na sequined gown. Ang bawat ngiti, bawat galaw ay kalkulado. Siya ang larawan ng perpeksyon at kabutihang loob. At sa gitna ng kanyang talumpati, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Marahuyo. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang mga kamera ng media na naroroon ay mabilis na bumaling sa kanya. Hindi siya nakasuot ng gown. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng puting bestida hanggang tuhod na walang anumang palamuti. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang. Ang kanyang mukha ay may manipis na makeup, sapat lang para takpan ang mga bakas ng ilang araw na pag-iyak. Hindi siya mukhang reyna. Mukha siyang totoo. Natigilan si Sidapa sa entablado. Isang segundo lang, ngunit sapat na yon para makita ni Mara ang kislap ng gulat at takot sa likod ng perpektong ngiti nito. Ngunit mabilis itong nakabawi. Mukhang meron tayong hindi inaasahang bisita, sabi ni Sidapa. Sinubukang gawing biro ang sitwasyon. Let's give her a hand, everyone. Ang nag-iisang Marahuyo Solana. Ilang tao lang ang pumalakpak at ang mga yon ay halatang pilit. Nagpatuloy si Mara sa paglakad. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa entablado. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat bulungan ay parang karayom. Ngunit sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Ginhawa. Kailanganin nito ang buo mong tapang. Nang akmang magpapatuloy na si Sidapa sa kanyang programa, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na may bigat at kapangyarihan. Excuse me, sabi ni Ginhawa Cruz, dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang mesa sa harapan. Bilang isa sa mga major sponsor ng gabi, ang lahat ay napalingon sa kanya. Bago po tayo magpatuloy, kung maari, nais kong magbigay ng ilang salita.
Walang sino man ang makakatanggi. Maging ang host ay natigilan. Umakyat si ginhawa sa entablado. Maraming salamat sa inyong lahat. Simula niya. Naparito tayo para sa pag-asa. At minsan, ang pag-asa ay nagsisimula sa katotohanan. Lumingon siya kay Mara. At ngayong gabi, may isang tao ritong handang ibahagi ang kanyang katotohanan. Nais kong ipakilala sa inyo, hindi si Marahuyo Solana the Star, kundi si Mara, isang babaeng may tapang na harapin ang kanyang pagkakamali. Ibinigay niya ang mikropono kay Mara. Si Sidapa ay walang nagawa, kundi ang mapaatras, ang nangiti ay nanigas sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay ni Mara habang hawak ang mikropono. Hinarap niya ang daan-daang pares ng matang nakatingin sa kanya. Ang una niyang tiningnan ay si ginhawa. Una po sa lahat, simula niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Nais ko pong humingi ng tawad. Sa inyo, Ginang Ginhawa Cruz, walang anumang salita ang kayang maglarawan sa pagsisisi na nararamdaman ko. Ang ginawa ko po sa inyo ay kasuklam-suklam at walang kapatawaran. At sa harap ninyong lahat, inaamin ko po ang aking pagkakamali. Yumuko siya ng malalim. Isang kilos ng sukdulang pagsisisi. Pagkatapos ay itinuwid niya ang kanyang tingin. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang si Mara, ang influencer. Ang babaeng perpekto ang buhay, ngunit hindi po yun totoo. Lumaki po ako sa baryo Pulang Lupa. Lumaki po ako sa takot. Takot na matawag na pulubi. Takot na hindi maging sapat. Tumingin siya kay Sidapa. Itinayo ko ang isang reyna sa pundasyon ng takot. At ang reynang iyon ay naging malupit at mapagmataas. Ang pagkakamali ko kay Ginang Cruz ay kasalanan ko. Aking-akin lamang. Ngunit ang pagkakamaling iyon ay ginamit na sandata ng iba para tuluyan akong wasakin. Isang senyas mula kay ginhawa at ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw. Isang audio file ang nag-play. Boses ng lalaki. Ang galing ng plano mo, Ma'am Sidapa. Wasak na wasak si Mara. Boses ni Sidapa. Of course, ako pa ba? Akala niya habang buhay siyang nasa tuktok? I just gave her a little push. Ayan tuloy. Bumalik siya sa pinanggalingan niyang basurahan. Bayad na ang utang niya sa akin. Ang pagtawa ni Sidapa sa recording ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang tunog na nakakakilabot at puno ng panunuya. Ito ang tunog ng tagumpay ng isang taksil. Kasabay ng recording, ipinakita sa screen ang kopya ng bank transfer, ang pangalan ng vlogger at ang pangalan ng kumpanya ni Sidapa. Malinaw na malinaw. At pagkatapos, ang huling ebidensya, ang CCTV footage ni Sidapa na nag-aabang malapit sa Mutya de Silangan, tila isang mangangasong naghihintay sa kanyang biktima. Natahimik ang lahat. Ang bawat panauhin, bawat miyembro ng media ay napako sa kanilang kinatatayuan, gulat na gulat. Ang perpektong imahe ni Sidapa bilang isang anghel na tagapagtaguyod ng kawanggawa ay nabasag, nadurog sa loob lamang ng 30 segundo. Lahat ng mata, lahat ng kamera ay bumaling sa kanya. Si Sidapa ay namutla. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. Tumingin siya kay Mara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pagkabigo. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang koronasyon, ay naging kanyang sariling bitayan. Ang pagkakamali ay nagpapatao sa atin. Pagpapatuloy ni Mara, ang boses ay matatag na ngayon. Ang pag-amin dito ay nagpapalaya. At ang pagbangon mula rito, iyon ang nagbibigay sa atin ng tunay na halaga. Binitawan niya ang mikropono sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay ang tanging ingay na bumasag sa nakakabinging katahimikan. Habang nakatayo pa rin si Sidapa na parang estatwa, si Mara ay dahan-dahang bumaba ng entablado. Hindi na siya tumingin sa mga tao. Hindi na niya kailangan ang kanilang opinyon o pag-aproba.
Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang malaya siya. Naglakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya makalabas, isang tao ang humarang sa kanyang daraanan. Si Bantay. Nakatayo ito roon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagsisisi at paghanga. Hindi niya inasahan ang pagdating nito. Ang sakit ay muling kumirot sa kanyang dibdib. "Mara," sabi nito. Ang boses ay paos. "Ako. Patawarin mo ako." Tinitigan siya ni Mara. Ang lalaking minahal niya ng buo. Ang lalaking hinayaan siyang masira. Ngunit sa sandaling iyon, wala na siyang naramdamang galit. Tanging isang malalim na kalungkutan para sa kung ano ang maari sanang naging sila. "Pinapatawad kita, Bantay," sabi niya. At sa pagsabi noon, naramdaman niyang isang malaking tinik ang nabunot mula sa kanyang puso. "Ngayon, kung papayagan mo ako, kailangan ko nang umalis." Nilagpasan niya ito, hindi na lumingon pa. Lumabas siya ng ballroom, iniwan ang gulo, ang mga kamera, ang lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mundo, at ang babaeng sumira sa kanya. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi ang sumalubong sa kanya. Isang malinis, sariwang simula. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Dahil sa gabing iyon, hindi niya binalikan ang kanyang korona. Ang binalikan niya ay ang kanyang sarili. Ilang linggo ang lumipas mula sa gabi ng pag-asa, na ngayon ay mas kilala sa tawag na gabi ng katotohanan. Ang resulta ay mabilis at walang awa. Si Sidapa Silangan ay naging isang social pariya. Ang mga kontrata niya ay kinansela. Ang mga kaibigan sa industriya ay lumayo. At ang kanyang pangalan ay naging babala tungkol sa kapangyarihan ng paninira. Siya ang naging bagong Marahuyo, ngunit walang sino mang nag-alok sa kanya ng awa. Para kay Bantay, ang bawat araw ay isang parusa. Ang bawat balita tungkol sa pagbagsak ni Sidapa ay hindi nagdulot sa kanya ng kasiyahan, kundi ng mas malalim na pagsisisi. Dahil sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang sarili niyang karuwagan. Ang kadakilaan ng pag-amin ni Mara sa entablado ay nagsilbing isang malaking salamin na ipinakita sa kanya ang sarili niyang kahinaan. Gabi-gabi, binabalikan niya ang lahat, ang utos ng kanyang ama, ang sarili niyang takot na suwayin ito, ang malamig na tawag sa telepono kung saan tinapos niya ang lahat. Ang bawat alaala ay isang sampal. Siya, na dapat sana'y naging tagapagtanggol ni Mara, ang siyang nagbigay ng huling dagok. Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman kung nasaan si Mara, kung ayos lang ba ito. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, hindi para guluhin ito, kundi para lang matiyak na ligtas ito. At ang impormasyong kanyang nakuha ay nagdala sa kanya sa isang lugar na hindi niya kailanman inaasahan. Isang ampunan sa labas ng syudad. Ang Bahay Kalinga. Maingat niyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa di kalayuan. Mula roon, sa likod ng tinted na bintana, pinanood niya ang isang eksenang tila mula sa ibang mundo. Nakita niya si Mara, nakaupo sa isang damuhan sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Walang bakas ng makeup, walang kislap ng alahas. Sa kanyang harapan, isang grupo ng mga bata ang nakapalibot sa kanya. Nakikinig habang nagbabasa siya ng isang librong pambata. Isang batang babae ang humilig sa kanyang balikat at automatikong hinaplos ni Mara ang buhok nito. Ang ngiti sa kanyang muka, isang ngiting hindi kailanman nakita ni Bantay noon. Hindi ito ang nangiting pang-camera, hindi ang nangiting pang-social media. Ito ay isang nangiting totoo, payapa at puno ng ginhawa. Ang pangalan ng kanyang ina ay ang tanging salitang naisip niya. Naramdaman ni Bantay
ang isang kirot sa kanyang dibdib. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang babaeng dapat sanay nakilala niya noon pa. Ang babaeng natabunan ng kinang, ng takot, at ng ambisyon. Nakikita niya ang pagbabago at alam niyang kailangan niyang humingi ng tawad. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan at lumapit. Naramdaman ng mga bata ang kanyang pagdating at isa-isang napalingon. Nakita siya ni Mara. Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang neutral na ekspresyon. Hindi galit, hindi gulat, tila pagtanggap. Mga bata, sandali lang, ha? May kakausapin lang ako. Sabi niya sa mga bata sa malumanay na boses. Tumayo siya at lumapit kay Bantay. Huminto sila ilang talampakan ang layo sa isa't isa. Ang hangin ay napuno ng mga salitang hindi masabi. Si Bantay ang unang nagsalita. Mara, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala akong karapatang pumunta rito. Wala akong karapatang guluhin ka. Pero hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasasabi sa'yo. Huminga siya ng malalim. Patawarin mo ako, Mara, sa lahat. Sa aking pananahimik, sa aking kahinaan, sa hindi pagtitiwala sa'yo. Sa lahat-lahat. Tinitigan siya ni Mara. Ang kanyang mga mata ay kalmado, malalim na parang isang lawa pagkatapos ng isang bagyo. Walang anumang bakas ng hinanakit. Isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinatawad na kita, Bantay, sabi niya. At ang mga salitang yon ay parang musikang nagpagaling sa sugatang kaluluwa ni Bantay. Ngunit hindi pa siya tapos. At pinatawad ko na rin ang sarili ko. Ang pangalawang pangungusap na yon ang pinakamahalaga sa lahat. Alam ni Bantay na ang kapayapaan ni Mara ay hindi na nakadepende sa kanya o sa kahit kanino. Ito ay isang bagay na siya mismo ang nakahanap. Salamat. Ang tanging naisagot niya, ang kanyang boses ay basag. Isang sandali ng katahimikan, isang bata ang tumawag sa pangalan ni Mara. Lumingon siya at ngumiti sa bata. Sa pagkakita noon, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Bantay. Isang desperadong tanong. Maaari ba tayong magsimula ulit? Tanong niya, halos pabulong. Bilang magkaibigan, hindi sumagot si Mara. Lumingon lang siyang muli sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang kahulugang hindi pa kayang basahin ni Bantay. Isang tingin na hindi nagsasabi ng oo, ngunit hindi rin nagsasabi ng hindi. Isang tingin na nagsasabing, marahil, sa tamang panahon, ang lahat ay posible. Isang taon, 365 araw ng paghilom, pagbabago, at pagtuklas. Nakatayo si Marahuyo sa entablado ng isang malaking unibersidad. Ngunit sa pagkakataong ito, walang grandiosong ilaw, walang red carpet. Tanging ang liwanag lamang mula sa bintana at ang atensyon ng daan-daang estudyante na nakatitig sa kanya, hindi dahil sa kanyang kasikatan, kundi dahil sa kanyang kwento. Madalas nating isipin na ang halaga natin ay nasusukat sa dami ng ating followers, sa tatak ng ating damit, o sa kinang ng ating mga alahas. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. Ganyan din po ako mag-isip dati. Itinayo ko ang isang palasyo na gawa sa likes at papuri. Pero hindi ko namalayan, wala pala itong pundasyon. Isang pagkakamali lang, gumuho ang lahat. Isang estudyante sa harap ang tumango, may hawak na notebook. Pero natutunan ko, pagpapatuloy niya, na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa salamin, kundi nararamdaman dito. Itinuro niya ang kanyang puso. Nararamdaman ito sa bawat paghingi mo ng tawad, sa bawat pagpapatawad mo sa iba, at higit sa lahat, sa sarili mo. Ang tunay na ganda ay hindi ang perpektong mukha na walang mali, kundi ang kaluluwang buo sa kabila ng mga basag. Pagkatapos ng kanyang talumpati, hindi tilian ang kanyang narinig.
kundi isang mainit at taos-pusong palakpakan. Nilapitan siya ng mga estudyante, hindi para magpa-picture, kundi para magpasalamat. Ang kanyang impluwensya ay hindi na nasusukat sa numero, kundi sa epekto. Pag-uwi, sa kanyang maliit ngunit maaliwalas na apartment, malayo sa penthouse na dati niyang tinirhan, isang sulat ang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng mesa. Mula ito sa pamilyar na sulat kamay, mula kay ginhawa, binuksan niya ito. Maikli lang ang laman. Anak, basa niya sa sulat. Nakita ko ang litrato mo sa dyaryo kanina. Nagsasalita ka raw sa isang unibersidad. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo. Patuloy mong hanapin ang iyong liwanag. Nagmamahal, Mama Ginhawa. Niyakap ni Mara ang sulat sa kanyang dibdib. Ang salitang anak ay isang regalong higit pa sa anumang diamante. Sa wakas, naramdaman niyang may pamilya siyang muli. Kinahapunan, nagpunta siya sa kanyang paboritong lugar, ang dalampasigan. Dito niya natagpuan ang kapayapaan sa mga nagdaang buwan. Hinubad niya ang kanyang tsinelas at hinayaan ang kanyang mga paa na bumaon sa basang buhangin. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Ang kahel na kulay nito ay humahalik sa asul na dagat. Hindi na siya si Marahuyo Solana the Star. Siya na lang si Mara. Isang babaeng nakahanap ng kasiyahan sa pag-iisa, sa huni ng mga alon, sa init ng papalubog na araw. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ninanggiting hindi na kailanman kailangan pang itago sa likod ng isang filter. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, isang pamilyar na anino ang kanyang natanaw sa di kalayuan. Nakatayo rin ito, nakatingin sa dagat. Ang kanyang puso ay bahagyang kumabog. Ngunit hindi na ito ang dating kaba o sakit. Ito ay isang simpleng pagkilala. Si Bantay, hindi niya ito nilapitan. Hindi rin siya nito nilapitan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, mula sa malayo, isang ngiti ang sabay na namutawi sa kanilang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Walang bigat, walang pait, walang panghihinayang. Isang tahimik na pagkilala sa kanilang pinagdaanan at isang pagtanggap na ang kanilang mga landas ay kailangang magkahiwalay para sila'y parehong maging buo. Tumango si Mara ng bahagya, isang kilos ng pagpapaalam at pasasalamat. Tumango rin pabalik si Bantay. Pagkatapos noon, tumalikod na si Mara at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Mag-isa. Ang kanyang anino ay humahaba sa ginintuang buhangin habang papalubog ang araw sa kanyang likuran. Papunta siya sa isang kinabukasang hindi pa niya alam. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sigurado siya sa bawat hakbang. Hindi niya kailangan ng prinsipe. Hindi niya kailangan ng palasyo. Dahil sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang tunay na ganda. At dito po nagtatapos ang kwento ni Marahuyo. Ang kanyang paglalakbay ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, sa dami ng yaman, o sa tindi ng kasikatan. Ito ay natatagpuan sa kababaang loob, sa kakayahang umamin sa pagkakamali, at sa tapang na bumangon at magbago. Ang pinakamahalagang pag-ibig na ating matatagpuan ay ang pag-ibig para sa ating sarili matapos nating maligaw ng landas. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Mara at Bantay? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload.
Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.